Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na magsumite ng progress report tuwing ika-2 linggo ng bawat buwan. Yan ang paraan ng Pangulo upang matiyak ang transparency sa mga programa ng gobyerno. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Huwag ninyong subukang magbigay ng maling report. Yan ang ibinabang babala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno matapos niyang atasan ng mga ito na magsumite ng progress report kada 2 linggo. Ayon sa palasyo, paraan ito ng presidente para matiyak na nagagawa ng tama ng mga ahensya ang mandatong ibinigay sa kanila at upang matiyak ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng mga prioridad na programa. Hakbang din ito na maiwasan ang nangyari partikular sa mga flood control projects na nai-report na tapos na ang mga proyekto ngunit guni-guni lamang pala. Kailangan hindi lang basta move forward, kung hindi dapat na mas maging maayos ang pag-report ng bawat ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papugiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. Tutukuyin pa raw sa ngayon kung sino ang maaatasang sumuri para sa mga ipapasang report at tiyak na mananagot kung dadayain ang isusumite. Una, depende mo yan. Ito ba ay in good faith? Ito ba ay negligence? Ito ba ay sinadya? So definitely pag sinadya ito, may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Sinagot din ng Malacanang ang puna ng ilang senador kung bakit karamihan sa mga miyembro ng gabinete ng Pangulo ay nasa acting capacity pa rin at sinabi na magsusumite na ng mga pangalan sa Commission on Appointments. Tinitingnan na rin ngayon ng Pangulo ang mga dokumento ni DENR Acting Secretary Rafael Rotilla. Natanong po natin ang Pangulo, wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments as soon as possible. Ang nasabi po ay nagkaroon na po ng pangatlo na pag-bypass sa kanyang appointment. So, tinitingnan po yung records ngayon ng Pangulo at ng PMS. At tingnan po natin kung ano po ang magiging update tungkol dito. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.